Ngunit isang gabi may piling na narinig. The blind unity night live devotion. Ang iyong sakit, banal na salita, nagbigay ng liwanag, ating nawawala. Ngayong nagbabalik loob sa iyo, Panginoon. Ang buhay mo'y nagbago sa kanyang biyaya. The blind unity night live devotion, nagdala ng pag-asa. Pagpapalay umapos sa iyong pamilya. Diyos ang kumilos sa bawat isa. Kahirapan kapansanan, dilat lang sa pag-ibig, upang Diyos ay mapaglingkuran. Salamat sa Kanya sa gabing banal. The blind unity night live devotion, di Kanya binitawan. Ang buhay mo'y nagbago sa Kanyang biyaya. The blind unity night live devotion, nagdala ng pag-asa. Pagpapalay umapos sa iyong pamilya. StreamYard.com/team2ad button. Sa bawat isa, sa bawat pakikinig, bawat panalangin. StreamYard.com, enter studio link. May naituwid, di ka namin lilim. Salita niya ang iyong gabay. Sa bawat habang, ika'y kanyang alalay. Ang buhay mo'y nagbago sa kanyang biyaya. The blind unity night live devotion, nagdala ng pag-asa. Pagpapalay umapos sa iyong pamilya. Diyos ang kumilos sa bawat isa. The blind unity night live devotion, ang iyong tagumpay. Diyos ang nagbigay ng bagong buhay. Sa bawat isa. Good evening everyone! Ayan. Welcome to our live. Nandito na naman po tayo sa ating weekly night live devotion ng The Blind Unity. At dahil alas 8 na, pupuntahan ko na po ang aking partner doon sa kabilang platform sa ating FB page ng The Blind Unity. Together we ignite. Just stand by at tayo'y mag-umpisa na rin sa ilang saglit ng ating The Blind Unity Night Live Devotion. And darkness tries to steal the day. Our spirits burn, they will not sway. We'll find our path, come what may. The blind unity, a big bright, shining hope, a guiding light. Together we stand with all our might. The blind unity. Okay, mega love shoutout sa ating mga nandiyadyang mga kapatiran sa ating YouTube channel ng The Blind Unity Official. Just stand by mga ka-inspire, mga ka-unity, at tayo'y pupunta na po sa ating FB page. Spirits fed, we rise above, no fear we Modal dread. dialogue. Each voice a StreamYard. song. Stream new on Facebook. Enter modal.enter studio link. Outstretched for all to see. We build a StreamYard. Load StreamYard. Studio Pro Tip. Pieces lighting LT look amazing. Enter into studio edit 3. Skip fit intent but StreamYard logo link. Low codes on mute micro. Phone. Enter studio.
Enter studio button. Showing items 1 to 3 of 3. Enter studio button. StreamYard logo link. Meditation songs ng ating gawain. Medyo nalito lang ng bahagya. Ito kasi ay mga pagpapakilala ng ating night live devotion. At kung narinig niyo po itong ating screen reader dito sa kabila, ito po ay nakamonitor tayo dito sa Facebook Live sa mga sandaling ito. Ayan. Tanggalin ko muna yung monitor. Oo, kasi mag-feedback tayo. Magandang gabi kay Brother Wendell Javier Chosas. Kasama natin ngayong gabing ito. Si Brother Wendell po ay gabi-gabi, linggo-linggo pala na ating nakakasama sa ating night live devotion. Dati po kaming magkasama sa isang online ministry. Skip the content button. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil tuloy-tuloy pa rin ang ministeryo ng ating kapatid na ito sa simbahan kung saan siya inilagay ng Panginoon upang patuloy na lumago. Kaya magandang gabi, Brother Wendell, at magandang gabi sa bawat isa na ating nakakasama. At magandang gabi rin sa mga kakatsunin lamang at sa mga magbabahagi pa ng gawain natin ngayong gabi. Ipaganyaya lang po natin ito, paki-share, paki-like, paki-follow, at pag-invite ang ating The Blind Unity Facebook page. At paki-subscribe na rin ang ating YouTube channel para sa mga videos na inia-upload doon ng ating partner. Kasi siya ang namamahala sa pag-upload ng mga videos naman doon, lalong-lalo na yung mga events natin ng mga nakaraan. Kaya patuloy lang po tayo sa pag-follow sa ating The Blind Unity Official, ang ating YouTube channel. Muli, habang ating binabati ang bawat isa, ay makinig tayo sa isa pang awitin. Ang ating partner ay hindi ko pa nakikita rito, pero hoping na makita ko na traffic light talaga siguro ang ating partner. Nandito na po ako. Ay, sorry. Magandang gabi sa inyong lahat. Nawala. At magandang gabi sa mga nasa YouTube channel natin. Yes, naka-live na tayo dyan. Good evening po. Good evening po sa ating mga kasama sa YouTube channel. Yeah, at sa mga nandiyan dyan sa Facebook Live, magandang gabi sa inyong lahat. Yes. Good evening, good evening. Kumusta ang buong maghapon, partner? Ayun, naku po, kung alam mo lang partner, kadami-daming struggle nang nihaharap ko. Pero ganyan talaga ang buhay. Hindi nawawala ang mga pagsubok, pero napakahalaga na matutunan nating harapin yun kasi yun lang naman ang isang instrumento para tayo ay matuto, sabi nga. Kung wala naman ang mga struggles ng buhay, wala naman din tayong mga aral na pwedeng matutunan natin, kaya napakahalaga niyan.
Yes, at alam mo ba Oo. partner, akala ko pala, hindi na ako makakapagpunta dito sa live na to. Bakit ba? Pinagpalit ko pa po yung cellphone kasi itong ginagamit ko, yung isang phone na sana para dito sa Facebook page. Ay nako, ayaw pumasok sa StreamYard. Ayaw, Nako po. hindi siya makakapasok talaga. So, ang ginawa ko, pinagpalit ko na lang yung phone ko at yung phone ni Chairman. Yun, ngayon ang naka-live, itong phone ni Chairman sa YouTube. Tapos yung sa akin, itong kinonek ko ngayon sa Facebook. Grabe, sabi sa'yo, struggle talaga. Sabi. Oo nga, talagang nasubok. Oo. Oo, nasubok. Ang aga ko ngang nag-set up, pero inabot pa rin ako ng late. Oo nga eh. Ganyan talaga ang struggle natin. Pero nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi madami mang struggles ang dumating. Lahat naman ay napagtagumpayan sa biyaya ng Panginoon. Ayun, amen ako dyan. So partner, sino pa ba ang ating mga hinihintay? Mukhang wala naman yatang Ating call time na. Yes, Okay. magi-start na tayo. Teka lang ha. Wait lang. Sige lang, sige lang. Sa ilang saglit po ay magsisimula na ang ating gawain. Kaya po Partner, hindi magandang tabay po. daw po makapasok si Kuya Ruel mo sa TikTok. Sige po, isa na lang po natin ulit yung link doon. Kasi yung na-share natin kanina ay yun yung buong server info. Okay. Pero ngayon, isa na lang natin yung link doon Sige po, pasuyo. ulit. Okay, mga ka-inspire, mga ka-unity, just stand by at ilang saglit na lang, mag-start na tayo. Papasukin lang natin Yes. si Chairman sa ating Team Talk server. Yes, oo. At talagang, sabi nga, maraming inaasahang pagsubok. Yes, Kaya naman ay patugtog ka na lang hindi muna, talaga- partner, while waiting. Yeah. Isang awit. Pero Isang awit. ito na. Isesend na natin ang link para makapasok na ang ating isa pang partner, ating tagapanguna ngayong gabi para sa ating The Blind Unity Night Live Devotion. Alam nyo, malaki po kasi ang struggle dito sa pagpasok sa TikTok minsan dahil yung mga updated na messenger, kapag binuksan mo ang isang link na may mga infos, ang kadalasan pong nangyayari, hindi mo na nababasa yung mismong link. Kung hindi, ang makikita mo na yung website kung nasaan mo ay nabibilang, hindi na yung mismong link. Kaya Ganun ba yun? malaki po ang struggle. Oo. Ganyan yung partner sa Kaya pala hindi siya agad nakakapasok talaga. messenger. Yan na po. Dito sa ating TikTok server, double tap nyo lamang po yung link na yan at makakapasok po tayo. Makakapasok na po kayo.
oras natin. The blind unity, nagkakaisa tayo. Hindi hadlang ang kahirapan. Mayroong pag-asa, mayroong lakas sa pagkakaisa. Nagkakaroon ng saysay. Sa mga pangarap, mayroong pag-asa. Ang pagkakaisa, ang pagbabago. Huwag kang mawala ng pag-asa. Mayroong liwanag sa iyong buhay. The blind unity, Nasa official GC po yung link. Nasa official GC po yung ating link. Nandun yung link po sa official GC. Yung link na talaga, hindi na yung buong server info. Sige po, anta-antabay tayo. Pasensya na po at na-late tayo ng oras ngayon, pero sisikapin natin na makapag-simula sa ating gawain. Pag-inaya lang po natin ang gawain natin ngayong gabi. At magsama-sama po tayo sa patuloy na pagbubulay-bulay sa salita ng ating Panginoon. Makinig po muna tayo ng isa pang awitin. Yes, partner. Okay. Andito na. Yeah. Sige. Oh, relax ka lang. Relax ka lang. Sige, at pasabi lang po kung mag-start na tayo at i-play na natin yung intro. Nakamute ba ako? Hindi po. Teka lang. Sa lahat ng oras, sa bawat panahon, ika'y laging tapat kung magmahal. Okay po, partner. Start na po tayo. Ay, si JK ba? Nandyan na? Wala pa po. Paano yung opening prayer niya? Ay, wala naman pong naisent eh. Naku po, nabi ko na nga ba?
Sige, kahit sino na lang sa atin na nandito ang mag-ano. Wala naman ako nakitang na-send niya. Mamaya nga mag-usap tayo mamaya. Narinig niyo Ganyang ako? gabi po. Opo, malinaw po. Okay. Start na po tayo? Sige po. Sige, pwede na. Sige po. The Blind Unity Night Live Devotion. Night Live Devotion. Devotion. Blind Unity Night Live Devotion. Kailangan mo ba ng gabay? Kailangan mo ba ng kapayapaan? Nais mo bang lumago ang iyong espiritual na buhay? Ang The Blind Unity Night Live Devotion, ang iyong santuaryo sa gabi. Tuwing Huwebes, kung saan mapapakinggan ang banal na mga salita ng Diyos, nagbibigay liwanag at pag-asa. Kung ikaw ay dati nang kabilang sa amin, o ngayon pa lamang makikinig, halina't makiisa at maranasan ang presensya ng Diyos. Kasama si Pastora Faith Eunice Robante. Tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi hanggang 9:30. Live na mapapakinggan sa aming The Blind Unity Team Talk server at mapapanood sa aming YouTube channel, The Blind Unity Official. Masubaybayan niyo rin po ito sa aming Facebook page. Upang lagi kayong updated sa amin at lagi tayong connected, pakisubscribe lamang ang aming YouTube channel at pakifollow ang aming The Blind Unity FB page. Pakilike and share ang aming mga videos upang marami pa tayong ma-inspired at ma-encourage. Kaya, ano bang hinihintay mo? Halina at sumama sa amin dito. Sabay tayong magnilay at sabay tayong matuto. Maglaan ng oras sa Panginoon habang mayroon ka pang panahon. The Blind Unity Night Live Devotion. Night Live Devotion. Night Live Devotion. Night Live Devotion. Devotion. Ayan, magandang gabi sa lahat po ng mga naandito. Magandang gabi kay Pastora Eunice, kay kay Marian. Magandang gabi sa mga lahat ng mga naandito, Magandang gabi po, at tayo po ay magsisimula sa ating devotion sa gabing ito. Napakalaki ng pagsubok bago tayo makapagsimula, Talagang nararamdaman ko kay Mrs. talagang malaking pagsubok na kanina. Ayan. Kaya tayo po ay magsisimula muli sa pagpapala ng ating Panginoon. Walang iba kundi ang ating devotion, At
tayo po ay bago sa pagsisimula, tayo po ay mga manalangin. Yan. Nandiyan na si JK. Parang may nag-login. Andyan ba si Brad JK? Yan, malala si Brad JK. Nandyan po ba? Partner nandyan? Ayan, si Brad Stanley. Si Brad Stanley na andyan. Bro, take over ka na lang. Wala yata si JK, bro. Opening prayer ka na lang. Sige. Okay, sige, manalangin tayo. Dakilang Diyos, Amang Badang na makapangyarihan sa lahat. Muli ay nagpapasalamat kami sa iyong patuloy na patnubay sa bawat isa. At salamat sa iyong patuloy na paggabay sa inyong mga anak. Pagpalain niyo po ang gawain ito. Maraming salamat dahil kayo ang gabay namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Pagpalain niyo po ang magbabahagi ng inyong banal na salita. Langisan niyo po ang kanyang bibig upang ang salita ay maibahagi niya ng maayos at maipahiwatig ang mensahe na gusto po ninyo ipaabot sa amin. Langisan din po ninyo ang aming mga tainga upang tumimo sa puso ng bawat isa ang inyong pong banal na salita. Tunay na kayo ang Diyos na marapat na purihin at sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po sa lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Brad Stanley. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon dahil talagang yung patnubay niya ay ating nararamdaman. Bagamat tayo po ay minsan ay maraming pagsubok para tayo ay makapagsimula ng ating devotion. Pero ang Diyos ay Diyos na mapagtagumpay. Kaya lagi tayong nagtatagumpay sa bawat yugto ng ating devotion. At purihin po ang Panginoon. At siyempre, bago po tayo magpatuloy, sino po yung mag-open yung opening song? Mayroon na po. Okay. Okay, partner. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang nakahihigit? Mayroon ka bang nababatid? Bugtong na anak, hindi niya ipinagkait. Nanawang sa lupa, nagdusa at dumanas ng libong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinikis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos ay buti mo, sa isang tulad mong masuwayin sa nais mo. Di man pansin, laki ng pagmamahal mo, tinanda pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang kung itinikis ng iyong anak para sa akin.
Tinikis ng iyong anak para sa akin. Ayan, napakaganda po ng mensahe ng awitin, no? Dahil po sa pagmamahal ng Diyos, yung kanyang kaisa-isang anak ay ibinigay po niya upang yung ating mga sala ay kanyang matubos. Ayan, tunay nga napakabuti ng Panginoon, ano? Purihin naman Diyos. At hindi na po tayo, magpapatagal pala. At ngayon ay atin na pong marinig ang salita ng ating Panginoon. Dahil narito po ang salita ng Diyos, ito po yung pagpapala sa atin ng ating Panginoon. Ihatid sa atin ng ating Pastor Eunice Robante. Muli po, magandang gabi sa bawat isa sa atin, mga kapatid, sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kumusta na po kayo? Dalangin natin na ang bawat isa sa mga sandaling ito ay patuloy na lumalago sa biyaya ng Diyos at tulad ng mensahe ng ating pambungad na awitin, nawa maramdaman natin ang dakilang pagmamahal ng Diyos na siyang naging kasangkapan upang tayo ay magkaroon ng karapatan na maging mga anak ng Diyos at makalapit sa kanyang trono at maging kabilang sa kanyang bayan. Samahan niyo po akong basahin ang banal na kasulatan at ito po ay matatagpuan sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kabanata 17, talata 11 hanggang 19. Luke chapter 17, verses 11 to 19. Ganito po ang ating mababasa. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. Tumigil ang mga ito sa mga kalayuan at sumigaw, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, "Lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari." Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito ay isang Samaritano. "Hindi ba't 10 ang aking pinagaling at nilinis?" Tanong ni Jesus. "Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito?" Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Tayo po ay napagpala sa pagkabasa ng banal na kasulatan na ating pagbubulay-bulayan sa gabing ito. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito na aming pakikinggan ang iyong mga salita. Nawa ang mensahe na nais mong ituro sa amin ay tumimo sa aming puso at isipan, at ito nawa ang maging gabay namin upang makalakad kami sa kalooban mo at makita namin ang kahalagahan ng patuloy na pagtitiwala sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Marks of a true Christian faith. Marks of a true Christian faith. Ito pong ating teksto at ang ating devotion ngayon ay minsan ko nang naibahagi sa aming worship service dito sa aking home church. At nais ko na ibahagi sa bawat isa upang muli tayong mapaalalahanan kung ano ba ang mga tanda ng tunay na pananampalatayang Kristiyano. Kapag pinag-uusapan natin ang pananampalatayang Kristiyano, madalas naiisip natin na ito ay nakaangkla lamang sa
mga tradisyon, mga paniniwala, mga ritual, at mga katuruan tungkol sa Panginoon. Bagamat ang lahat ng ito ay kasama sa mga tanda ng Kristiyanong pananampalataya, subalit hindi sa mga ito nagtatapos ang tunay na kahulugan ng pananampalataya. Sa halip, nakikita ito sa ating araw-araw na buhay, araw-araw na pagkilos bilang mga mananampalataya. Tingnan po natin ang teksto na ating binasa. Ito pong Lucas, Kabanata 17, mga talata 11 hanggang 19, ay kasaysayan ng patuloy na pagpapagaling ni Jesus. At kung paano na ang pananampalataya ay nakikita hindi lamang sa pagpapahayag nito, kung hindi sa kung paano ito makikita sa iyong pagkilos, sa iyong pananalita. Matapos na paalalahanan ng Panginoong Jesus ang mga alagad niya sa kahalagahan ng patuloy na pananampalataya at paglilingkod, ang kasaysayan na ito ng 10 ketongin ay naglalahad naman na ang pananampalataya may 3 bagay na magpapatunay na ito ay totoo, na ito ay pananampalataya na may pagtitiwala at hindi lang basta-basta pagsasalita lang na nananalig ako sa Panginoon. Sinasampalatayanan ko ang pangako ng Panginoon. Hindi lamang ito dito nagtatapos. Sa kasaysayan ito, makikita natin ang kasaysayan ng 10 ketongin. Ang ketong noon ay isang sakit sa balat. At noon, sabi ng mga scholar ng Biblia at maging ng mga commentators ng Biblia, mga komentaris, kapag ikaw ay may sakit na ketong noong panahon na iyon, ikaw ay tinuturing na marumi. Dahil para sa nakararami, ang sakit na yan ay kaparusahan sa iyo sa lahat ng mga kasalanang nagawa mo. Pero makikita natin na sa oras na nasalubong nila ang Panginoong Jesus, isang bagay ang nananatili sa kanilang puso. Yung pananampalataya na kaya ni Jesus na pagalingin sila at kaya ni Jesus na ipagkaloob na sila ay luminis. Sa mga talatang ito, 3 mahahalagang bagay ang ipinapaalala sa atin kung ano-ano ba ang mga tanda ng isang tunay na pananampalatayang Kristiyano. Una, magtiwala sa Diyos. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi lang nahahayag sa pagsasalita, kung hindi kung paano mo talaga pinananaligan, pinananampalatayanan ang kakayahan ng Diyos na tumugon sa iyong pangangailangan. Tumugon sa sitwasyon na kung saan wala ka ng ibang magagawa. Balikan natin ang verses 11 to 14. Si Jesus ay naglalakad papunta na sa Jerusalem. At sa paglalakbay niya, siya ay nagdaan sa hangganan ng Samaria at Galilea. At dito niya nakita yung 10 ketongin na nakatayo doon sa di kalayuan. Kasi bawal kang pumasok sa isang lungsod kapag ikaw ay may ketong. At doon, isinigaw nila, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Kaya sabi doon, pagkakita ni Jesus sa kanila, ang sabi niya, lumakad na kayo
at magpatingin sa mga pari. At habang lumalakad sila, lahat sila ay gumaling at luminis. Dito makikita natin ang pagtitiwala nila sa Diyos. Lalo na nang nakita nila ang Panginoong Jesus. Nasabi nilang, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Ito'y kapahayagan ng pagtitiwala nila na walang imposible kay Jesus. Yung sakit nila na matagal na sa loob ng mahabang panahon na itinuring sila na marumi, sila ay gagaling. Pinagkatiwala nila ang lahat kay Jesus. Tayo sa ating buhay, marami rin tayong pagsubok na hinaharap. Bagamat hindi natin naranasan na magkaroon ng ketong katulad ng 10 ito. Pero iba't ibang pagsubok din ang dumarating sa atin na sumusubok kung tayo pa ba ay magtitiwala sa Panginoon. Yung kanina na lang na pinag-uusapan namin bago tayo magsimula, ang laki ng pagsubok. Kasi hindi ka makapasok sa StreamYard, iniisip mo na, paano na ito? Matutuloy pa ba ang gawain? Baka hindi na ako makapasok. Baka hindi na makapag-live. O kaya, sa ating mga pamilya, paano na ang pagbabudget? Malapit na naman ang pasukan. Bibili pa ng uniforme, notebook, crayola, lapis, at iba pa. Pero ngayon pa lang, wala ng budget. Paano na? Sa trabaho, may mga tao na gumagawa ng hindi maganda sa iyo. At minsan napapaisip na lang tayo na, ano nang gagawin? Paano na ito? Lagi na lang ganito. Wala nang pagbabago sa kanya. Subalit, tulad ng 10 ketongin, pinaalalahanan tayo, mga kapatid, na ipagkatiwala natin ang lahat sa Diyos. Kung sa tingin natin, hindi natin kaya, sabihin natin, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Mahabag po kayo sa akin. Sa aking pamilya, sa aking mga katrabaho, sa aking mga kasama sa church, sa aking mga kasama sa online ministry, mahabag po kayo sa amin. Tulungan niyo po kami na magampanan ang lahat, masolusyonan ang mga pagsubok na ito. Nasa halip na gumawa kami ng hindi tama sa isa't isa, tulungan mo kaming maging daan ng kapayapaan. Mga kapatid, walang pagsubok na darating sa atin na malalampasan natin kung wala ang pagtitiwala natin sa Diyos. Kung sa tao tayo umaasa, kung sa sariling lakas tayo umaasa, at hindi natin ipagkakatiwala ang lahat sa Diyos, wala tayong magagawa. Ang mga ketongin na ito, alam nilang wala nang lunas sa sakit nila. Alam nilang hindi basta-basta ang paggaling. Kaya nga ang sabi nila, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Si Jesus, ang pinagkatiwalaan nila. Kaya nga, nakaranas sila ng kagalingan. Lahat sila luminis at gumaling. Bakit? Dahil sa pagtitiwala kay Jesus. Tayo rin, malalampasan natin ang mga pagsubok na ito kung mananatili tayong magtitiwala kay Jesus at hahayaan siya na pumilos sa ating buhay. Ang ikalawang bagay na sinasabi sa atin ay sumunod sa nais niya. Sumunod sa nais niya. May isang kwento ng isang bata. Sabi niya sa kanyang tatay, Tatay, gusto kong sa birthday ko ang regalo niya sa akin kung may sapat tayong budget ay yung mixer truck na laruan. Sige anak, pero mag-aral ka ng mabuti ha. At sa birthday mo, pag may pera si tatay ay bibili natin yon. Tuwang-tuwa yung bata, hey!
sige po, mag-aaral po ako. At dahil nung unang quarter ay ang taas ng grade niya, at nung ding araw na kinuha yung card niya, ay birthday niya. Binilan nga siya ng tatay niya ng mixer truck. At tuwang-tuwa naman niyang tinanggap ang regalo na iyon. Sa ating buhay kung minsan, kung bakit hindi natin makamtan ang katugunan ng Diyos, kung minsan ayaw natin kasing sumunod sa nais niya. Minsan mas pinipili natin, bakit gagawin ko yun? Mas maganda yung naiisip ko, mas mabuti ito. Mas mabuti ito kasi dito, tataas yung budget ko. Pag ginawa ko ito, promoted na ako. Kapag ganito ang ginawa ko, sigurado na. Hindi ako maalis. Pero kapag hindi ang kalooban ng Panginoon ang nasunod, makamtan mo man ang lahat sa buhay mo, laging may kulang. Tignan niyo po ang nangyari sa 10 ketong. Doon sa verses 14b hanggang 16, ay makikita natin dito na dahil sa pagtitiwala nila, naranasan nilang gumaling at lahat sila luminis. Isa lang ang utos ng Panginoon sa kanila. Ang sabi niya, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pare. Walang pagrereklamo nilang sinunod yun. Hindi nila sinabi, kaya nga hindi kami pumunta sa mga pare kaagad kasi ikaw na po ang nalapitan namin. Tapos pupunta pa kami doon. Ikaw na nga po ang nalapitan namin kasi wala silang magawa. Hindi nila kaya pagalingin kami lahat. Pero ang sabi, habang lumalakad sila, gumaling silang lahat at luminis. Ipinaalala po sa atin na isang bagay na mahalaga. Kung gusto natin na mapagtagumpayan ang buhay na ito, mahalaga na tayo po ay sumunod palagi sa nais ng Diyos. Kung para sa atin mabuti ang iniisip natin, mas mabuti ang plano ng Diyos. At kung ito ang ating susundin, nakatitiyak tayo na tama ang daan na ating tatahakin. Sa buhay na ito, ano man ang pinagdaraanan natin ngayon, kung ang nais ng Diyos ang susundin natin, makikita natin ang tagumpay. Mararanasan natin ang katakilaan ng Diyos. Makikita natin na hindi tayo binigo ng Diyos kasi sinunod natin ang nais niya. Kaya sana sa araw-araw, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. At ikatlo, magpasalamat. Matapos na tayo ay magtiwala at sumunod sa nais ng Diyos, isang mahalagang bagay ay magpasalamat. Dahil sa pagpapasalamat, ipinapahayag natin na wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Sa pagpapasalamat, ipinapahayag natin na ang lahat ng tagumpay sa buhay na ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. Tingnan niyo po ang verses 17 to 19. Sa verse 16b hanggang sa 19, sabi niya dito, nang mapuno ng isa na magaling na siya, bumalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang lalaking ito'y Samaritano. At sabi ni Jesus, hindi ba't 10 ang aking pinagaling at nilinis? Nasaan yung siyam? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? At sinabi niya, tumayo ka na at umuwi, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Sa 10 ketongin na iyon, isa ang nagbalik. At kung mapapansin natin, ang sabi dito ay Samaritano. Pag ikaw ay Samaritano, ikaw ay hindi kabilang sa Israel. Isa kang hintil. Yung siyam ay mga Hudyo. At makikita natin na yung siyam nagpatuloy lang sa paglakad nila.
Pero yung Samaritano, nagbalik, nagpatira pa, at nagpasalamat sa Diyos. Yung pagpapatira pa ay tanda ng paggalang. Kung kaya sa pagpapasalamat ng Samaritano ay kinilala niya na dahil sa biyaya ni Jesus, sa pagpapagaling ni Jesus, luminis siya. Sa ating buhay, ano pang mga bagay ang ipinagpapasalamat natin? Mahirap magpasalamat kapag maliit lang. Kapag may mga pagsubok, hindi natin magawa magpasalamat. Pag may mga suliraning dumarating, minsan, hindi pa sasalamat, kundi pagrereklamo ang naririnig sa atin. Pero sinasabi sa atin at ipinaalala na magpasalamat tayo sa Panginoon at huwag nating kalimutan na siya ang nagkaloob ng lahat sa atin. Tularan natin ang Samaritanong ito na sumigaw ng kanyang pagpupuri sa Diyos at dahil dito ipinagpasalamat niya ang pagpapala na kanyang tinanggap. Sana po tayo din matutunan natin ipagpasalamat ang lahat sa Diyos. Pagsubok man yan, pagpapala man yan, pagtitiis man yan, sana magpasalamat tayo. Kasi walang exempted dyan. Kahit ako, sa madalas na pagkakataon, nalilimutan ko rin magpasalamat. Ang nakikita ko yung pagsubok na nandoon, pero paulit-ulit din na ipinapaalala ng Panginoon na ipagpasalamat ang lahat dahil ang lahat sa buhay na ito ay dahil lang naman sa biyaya ng Diyos. Yung pagsubok, biyaya din yan na mula sa Panginoon para mapalapit ka. Yung pagpapala, biyaya yan na mula sa Panginoon na kapahayagan na hindi ka iniiwan ng Diyos. Kaya kapatid, ano man ang pinagdaraanan natin ngayon? Magtiwala tayo sa Diyos, sumunod tayo sa nais ng Diyos, at magpasalamat tayong palagi. Sapagkat dahil dito, makikita ng mga tao na nakapaligid sa atin ang mga tanda ng tunay na pananampalatayang Kristiyano. Magandang gabi po sa ating lahat at ito po ang mensahe sa atin ng Panginoon at naway maging gabay natin ito sa ating buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ayan po. Purihin ho ang ating Panginoon sa napakagandang mensahe, sa napakagandang salita ng Diyos na dinala sa atin ng ating Pastor Eunice. Pagtitiwala, pagsunod at pagpapasalamat. Siyempre, pag tayo po ay nagtiwala sa ating Panginoon, ay kailangan din natin sumunod sa Kanya. Siyempre, kapag tayo nagtiwala at sumunod, siguradong ang pagpapala ng Diyos, ang kagalingan ng Create button. Upgrade to the advanced. StreamYard has lost access to your face. Click here to reconnect your destination. Button. English. Facebook from Meta heading. Login button. Get Facebook for app. Back button. Click here to reconnect. Up Party Popper Special. StreamYard has past the Blind Unity Night Live Devotion. Episode 11. Live. More options button. Modal dialogue. Enter studio link. Enter studio button. The inspiring enter studio button. Customize and control. Post a comment text up. Wendell Javier chooses 0809 p.m. Amen. Lumalapit, nagsusumamo, ninanais
banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan. O Diyos, puso ko'y katagpuin. Lumalapit, nagsusumamo. Ninanais banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan. O Diyos, puso ko'y katagpuin. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko'y kailan may di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan itatanghal kita. O Diyos, ikaw lamang. Kahanga-hanga ang iyong katapatan. Ang kabutihan mo ay walang hanggan. Ikaw, Jesus, ang matibay na sandigan. Hindi ako bibiguin kailan pa man. Pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko'y kay Get messages notification. Messages notification. Chrome. Tap to dismiss assistant. Back button. Message. Pound the Blind Unity Official. John Philip Nepomniachtchi Artacho, Mgapak Popala Mula Sababli Again. 1 hour, 3 watching now, 0 likes. 1 watching now, 0 likes. Welcome to 1 watching, welcome to live chat. Remember to guard your privacy and abide by our community guidelines. Learn more. Tap to dismiss assistant. Tap to dismiss assistant. Chrome. Learn more. Angela Salva. Angela Salva. Hello.
sub and like. Customize and control Google Chrome button. Faith Eunice Rubante 08:58 p.m. Amen. Share your referral link. Amen. Faith Eunice and Paxabak Poak Wendell Javier Joseph. Amen. Wendell Javier Joseph. More accessibility end button. And Paxabak Poang Nagpapadabe Sasa Cristiano. Partner. Yan, purihin ho ang ating Panginoon. Tunay nga po na sana sa buhay ng bawat isa sa atin, ang Diyos ang ating itanghal. Yan po yung mensahe ng awitin ng ating kapatid, no? Yan, purihin ho ang ating Panginoon sa gabing ito, sapagkat talagang tayo po ay napagpala ng salita ng ating Panginoon. Ano? Siguro napakarami talagang sa mga naan dito. Talagang hindi lamang talagang napagpala po tayo ng ating Panginoon. At yan po yung pinagpapasalamat ko sapagkat tunay nga na kung wala ang devotion, wala po tayong salitang mapapakinggan, salita ng Diyos na mapapakinggan sa gabing ito. Kaya po yan, salamat sapagkat napakalaking bagay, napakahalaga ng pagpapalang espiritual na inihahatid sa atin ng salita ng ating Panginoon. Kaya salamat sa mga talagang nagsusumigsa na magtagumpay lagi ang devotion na ito. Sa mga nangunguna dito, maraming salamat. Talagang pagpapala ng Diyos ay laging sumainyo. Yan, at sino po yung pwedeng magpasalamat sa ating Panginoon ngayon? Baka mayroon diyang gustong magpasalamat. Okay, magandang hapon sa inyo. Magandang gabi sa inyong lahat. Ay, magandang hapon. Ay, gabi pala. Yes. Oo. Gaya nung binasa ni Pastora Faith na mabuting balita kanina, napakapalad nung Samaritano, no, na pinagaling ng ating Panginoong Hesukristo. At ganun din, talagang napakadami nating pwedeng ipagpasalamat sa Kanya. Yun lamang na humihinga tayo sa araw-araw, gumigising tayo sa araw-araw. Napakalaking blessings na at talagang dapat nating ipagpasalamat. Hindi lang sa malalaking blessings, kundi sa maliliit na blessings na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Palad natin dahil meron pa rin tayong nalalanghap na sariwang hangin. Samantalang at saka yung mga may kainin ka lang sa araw-araw napakalaking blessings na. So, ayun, ako'y nagpapasalamat din sa Panginoon dahil hindi kami pinababayaan ng Panginoon sa aming araw-araw na pamumuhay, bagamat ang dami-dami naming pinagdadaan ng pagsubok sa aming pamilya, lalong-lalo na sa aming buhay mag-asawa. Sa paglago namin, ito naman ay siguro dahil kaya namin ito pinagdadaanan para patatagin pa yung aming pagsasama bilang mag-asawa. At napakapalad ko din kasi ang Panginoon ay laging gumagabay sa amin. At sana patuloy pa rin ang paggabay sa aming pamilya ng Panginoon sa araw-araw dahil hindi po namin kaya nang wala ang Panginoon. So, yun, kagaya ng Samaritanong yun na pinagaling ng ating Panginoon, no? Yun ay napakaganda na pagbulay-bulayan natin. Kasi sa maliliit na blessings na nangyayari sa ating buhay,
talagang dapat natin yun ipagpasalamat. At nang sa ganun, malaki man ang ating tanggapin na blessings, talagang lubos na lubos yung ating kasiyahan kasi galing yan sa Panginoon at hindi galing sa kaaway. Yan lamang po at magandang gabi. Ayan, maraming salamat, Brother Ray, sa iyong pagpapasalamat sa ating Panginoon. Tunay nga na yan nga lang tayo ay yung ating paghinga. Yan ay dapat na nating ipagpasalamat sa ating Panginoon. Aba, ay talagang sa ospital nga ay may bayad ng hangin. Yan yung oxygen. Pero tayo, binibigyan ng Diyos ng pagpapalang hininga na dapat nating ipagpasalamat sa Kanya. Yan, sino po ang pwedeng gustong magtaas ng pangalan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang pagpapasalamat sa ating Diyos? Sige po, huwag na po tayong mahiya. Baka po mayroon pa. Magandang gabi po sa ating lahat. At magandang gabi din sa ating Facebook Live at sa pangunguna ng Hindi ka ating... marinig dito sa Rim Talk. Wait lang. More button. Learn more. Angela Salva. Learn more. Sige, magsalita ka nga. Ayun, mayroon na ba? Wala pa. One guest button. Cam button. Mute info button. Rounded form circular camera button. Square camera button. Yun, nagkakaroon, nawawala. Mayroon na ba? Oo. Yan. Sabi ko sa inyo, maraming pagsubok eh. Praise the Lord! Ayun, naririnig na po ako nila. Okay, so magandang gabi muli sa ating lahat at hindi kasi ako naririnig kanina. Nagmagandang gabi ako pero hindi ako narinig. Ayan. So, nandyan sa Facebook Live natin at sa pangunguna ng aking partner si Pastora Faith Eunice. At dito syempre sa ating YouTube channel ng The Blind Unity Official. Kay Angela Salva, mega love shoutout. At sa lahat ng mga nandiyan dyan. At thank you din sa pag-like at pag-subscribe. Ayan. So, dito sa binasa ng ating si Pastora Eunice na magandang balita at napakagandang balita. Dahil talaga namang ipinapakita sa buhay ng mga kitungin ang himala, no, na binigay ng Diyos. At kaya nga lang, ang bumalik ay isa, no? Iisa na lang ang bumalik. Nawala yung Siyam, no? Pero ang sabi naman ng Diyos, doon sa bumalik na isang Samaritano pa ang bumalik. So, tumayo ka at umuwi na. At pinapagaling ka ng iyong pananampalataya. Tunay nga na kahit gaano man kalaki, gaano man kaliit ang pinanghahawakan natin ngayon na pananampalataya, talagang yun ang
tunay na tayo ay pinapagaling o pinagaling na ng Diyos sa ating mga karamdaman, sa ating mga nararamdaman, sa ating mga pagsubok sa buhay, kung ano man yan. Kasi ako nga, ngayong gabi, akala ko nga hindi ako makakapasok sa live namin, no? Live natin. Dahil sa maraming mga struggles, maraming mga pagsubok na kung saan parang sinasabi na, huwag ka na mag-live, pagod ka naman. Huwag ka na mag-live kasi nandyan naman sila. Ganon. Pero talagang God is good kasi hindi niya hinayaan na hindi ako makakapasok sa live natin na ito, sa gawain natin na ito. At bagamat marami man mga hamon, mga pagsubok, ang ating pananampalataya na tayo ay magtatagumpay, na tayo ay pinanghahawakan natin ang sabi at pangako ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Yun ang magpapatibay at magpapatatag. Lalo na kung tayo ay laging present sa gawaing ito, kasi ito po yung magre-refresh palagi sa atin. Ito po yung laging parang gigising sa lahat ng ating mga nararamdamang panghihina, no? Kasi nga tayo ay tao lang. So talagang dadating ang time na mararamdaman natin yung kahinaan. Pero isipin natin na kung ang mga ketongin ay napagaling ng Diyos, paano pa kaya tayo? So alisin natin, wala man tayong ganong sakit. Pero ang sakit natin na kumbaga ay minsan hindi tayo makakadalo dahil sa maraming kadahilanan, yun ay dapat ating alisin at ating hilingin na pagalingin iyon, Lord. Kasi ang Lord naman ay nagpo-provide sa lahat ng ating pangangailangan. Sabi nga niya, sundan niyo ako at kunin niyo ang cross niyo at pasanin niyo, no? Kasi yun ang kumbaga patunay na tayo ay mga anak niya at tagasunod kung tayo ay susunod sa kanya. So napakalaking pagpapala ang binigay ng Diyos sa atin sa araw-araw na tayo ay magising sa umaga, na tayo ay ngayon nandito pa rin sa mundo, na tayo humihinga pa rin, no? At magpapasalamat pa rin tayo dahil bukod sa maraming mga hinaharap nating pagsubok, maliban dyan, magpasalamat pa rin tayo sa ating mga magulang. Kasi kung wala din sila na instrumento ng Diyos, wala rin tayo sa mundo. Bagamat magkaiba tayo ng mga karanasan o mayroong mga karanasan na nakaranas na hindi sila masyadong inalagaan ng magulang, mayroong mga pinabayaan ng magulang, but still magulang pa rin natin ang kumbaga sila pa rin ay ginawang instrument ng Lord para tayo ay nandito ngayon sa mundo. Huwag nating tignan ang mga ganun na lang na sitwasyon. Huwag nating isipin. Kumbaga ipasa Diyos na lang natin, no? Kung ano ang dapat, kung ano ang tama. Siyempre, kung ang Lord naman ay nakakabatid siya sa ating mga iniisip at kung ano man ang laman ng ating puso, no? Kung tayo ay darating sa point na tayo ay nanghihina na, isipin na lang natin o i-refresh natin palagi ang kanya mga promises sa atin. Kaya nga yung mga pangako niya, ang pinanghahawakan ko nung ako'y dumaan sa mga matitinding pagsubok sa buhay ko, no? Mula sa pagkabata ko hanggang ngayon, masasabi kong maswerte pa rin ako kahit sa ganitong sitwasyon na hindi naman as in tawag dito, yung mahirap, hindi rin may kaya, yung sakto lang, pero at least minsan ay nakakabahagi ng blessing sa kapwa natin. Kumbaga napakaswerte pa rin natin dahil hindi tayo naging katulad sa mga nandiyan na walang sinisilungan, walang kinakain, ika nga ni Brother Ray, no? Maswerte tayo na mayroon pa tayo mga ganon na natatamasa sa buhay natin. Supurihin talaga ang Diyos sa lahat ng mga nakikinig dyan, nanunood. Nawa magsilbing aral po ng bawat isa sa atin na
kapag ka tayo nakakadanas ng mga blessings, hindi po natin gayahin ang siyam na tao na hindi bumalik. Hindi natin gayahin na talagang, sige, may natanggap na ako, okay na to, ayun. Malaking malaki. Wala na hindi na naisip ang pagpapasalamat sa mga natatanggap at lalo na sa nagbigay. No, lahat ng blessings na nakakamit natin, natatanggap natin, hindi yan dahil sa'yo, hindi yan dahil kung sino, dahil yan sa Panginoon. Binigyan ka ng ganon na pagkakataon. Dapat ipagpapasalamat mapamalaki o mapamaliit lalo na po sa mga ganon na mga pagsubok. Kaya nga nung makapasok ako, laking tuwa ako kasi sabi ko, akala ko talaga hindi na. Kaya blessing po yun dahil talagang sinubok po ako pero ang Panginoon na hindi nagpapabaya. Talagang siya ay hindi pumapayag na hindi maisagawa ang gawaing ito dito sa ating YouTube channel. Yun, kaya nga mga kapatid sa pananampalataya, nawa ating ipanyayat, ibahagi ang gawaing ito upang maka-gather din tayo ng mga kapatid natin na hindi pa masyadong busog, no? Sa pangangaral at sa mga banal na salita. Siyempre, hindi lang tayo mag-focus sa material na bagay sa mundong ito, kundi lalong-lalo na sa ating spiritual na buhay. Kasi ito po yung ating ating haharapin, no? Sa ating pag-alis sa mundong ito. So, sana po napagpala po ang lahat sa banal na salita na binasa ng ating hinirang ng Diyos na si Pastora Faith Eunice. At kasi kung kami ang tatanungin, sobrang napagpala at talagang napagpasalamat po namin ang talagang mga ganitong pagkakataon. Dahil kung wala ang devotion, ay every Sunday lang tayo makakarinig ng Word of God kung talagang pupunta tayo sa mga lugar na dasalan, Pero dahil may devotion, hindi lang po every Sunday, kundi 2 beses sa isang linggo, no? Makarinig tayo ng salita ng Diyos. At syempre, hindi lang naman dahil doon, kung tayo ay magbabasa din talaga ng banal na salita ng Diyos at ating isabuhay at ating ibahagi sa ating kapwa. Purihin ang Diyos sa buhay ni Pastora Eunice at purihin ang Diyos sa buhay nating lahat. Maraming salamat po at magandang gabi. Ayan, talagang napakabuti ng ating Panginoon sapagkat nakapagpasalamat na sa ating Diyos dahil talagang ramdam ko rin kanina yung kanyang pagsubok talaga na parang pakaramdam ko sa kanya ay aayaw pero nagtagumpay pa rin siya sa tulong ng ating Panginoon na yung devotion ay ating may taguyod, no? Talagang wag lang tayong bibitiw sa ating Panginoon. Ang pagpapala ng Diyos at ang tulong ng Panginoon ay kanyang ipadadala. Talagang pinusubok lamang tayo minsan talaga. Pinapahintulutan kasi ng Diyos na tayo isubukin dahil titingnan niya kung gaano tayo katatag at kadesidido na ang ating devotion ay ating maitaguyod, no? Sige, asin na po at siguro ay akin pong ipinapasa na po kay Mrs. yung ang pagtawag sa magpapasalamat. Okay po, kung mayroon pa pong mag-share ng kanilang reflections or insights, pwede na pong mag-share para po dadako tayo pagkatapos sa ating prayer request. Sa YouTube partner, wala bang nag-comment? Teka, nag-hello lang wait lang. Angela Salva. I'm learn more. Angela Salva. I'm sub and like. Vincent Nepomuceno. Said I.
More comments. Sa Facebook Live, may nag-comment tayong kapatid kanina na sabi niya, ang mga pagsubok ay bahagi ng buhay na siyang nagpapatatag sa atin, lalo na sa ating pananampalataya. At sabi niya ay talagang napakahalaga niyan dahil yan ay isang kasangkapan ng Diyos para tayo ay lalong mapalapit sa ating relasyon sa Kanya. Yan ang sharing ng ating kapatid na Wendell Javier Chaudas doon sa ating Facebook Live. 28 seconds. 122. Yes, nakikita ko po yun, comment niya. Ang ganda nga po ng komento ni Brother Wendell. Thank you po. 122.42. 122.43. So kung wala na po, dadako muna po tayo sa mga prayer request. Kung baka mayroon po kayong ipa-prayer request dyan para ipapag-pray natin sa ating Pastora Eunice. 57. 122.50. One watching now. 0. Okay. Magandang gabi ulit sa inyo lahat. Yan. Nais ko lang pong ihingi ng prayer request ang buhay naming mag-asawa. No? Sana ay lalo pang patatagin ng Diyos ang aming pagsasama at bigyan ng kalakasan sa araw-araw, iligtas sa anumang kapahamakan, at pati ang inyong lingkod, pakipag-pray din kasi sa sobrang init ng panahon ngayon, muntik-muntik na talaga. Nakala ko lalagay na yung buhay ko sa peligro kasi sobra talaga yung init sa field. Nung kailan ba yun? Siguro kahapon, no? Kung hindi naagapan, siguro wala na. Disappear na. So yun, pakipag-pray din ang lahat ng mga nanalong pinuno ng ating bansa, lahat ng nanalong pinuno na sana ay gampanan nila yung ng maayos yung kanilang tungkulin, no? At maging kapakinabang nawa ang kanilang pagkapanalo sa mahihirap nating kababayan, no? Isipin nila yung mga tao na mas nangangailangan ng serbisyo nila. Isa buhay nawa nila na ang mga taong nangangailangan ng kanilang tulong. Yan lamang po at magandang gabi. Finish. Welcome. Learn more. Angela, learn more. Okay, mayroon pa po ba? So, kung wala na po nung prayer request, ako po rin mayroon po akong ipapa-prayer request po. Yung sa nanay ko na nandun sa Mindanao at sa kanya mga kasama, nawa magkaroon po ang mama ko ng laging magandang kalusugan at kalakasan ng pangangatawan. At syempre po, nawa abutin ng Diyos ang kanilang pangangailangan ng kanyang mapagpalang kamay. At ganyan din ang kuya ko na nandun din sa Mindanao na nawa ay alagaan at alalayan niya po ang aming ina. At syempre, dalangin ko rin po na ang pamilya po namin ay magkaroon po ng palagi ng kapayapaan at kalakasan, kalusugan, ay pagkaloob po ng Panginoon sa amin. At saka po yung laging pagkakaroon ng pagkaunawaan at pagmamahalan ng bawat isa at malasakitan. Gayun din po ang grupo ng The Blind Unity. Nawa po ay patuloy na pagpalain ng Panginoon at yung paglago ay makamit natin sa pamamagitan ng ating pagkakaisa, sa pamamagitan ng ating pagsama-sama. At syempre kasama po ang Panginoon sa ating grupong ito. At ganun din po ang kalusugan ng pangangatawan ng ating lingkod na si Pastora Eunice.
Pag-pray din natin po na nawa lagi po siyang malusog at malakas lalo na sa mga pagsubok. Bagamat alam naman po natin lahat na kahit po siya ay pastora, pero dadanas din po siya ng ganong pagsubok. Siyempre, tao lang din naman po ang ating pastora. Kaya makakaranas din po ng mga iba't iba. Sabi ko nga, magkakaiba-iba po tayo ng karanasan sa buhay, pero ang Diyos ang mas nakakabatid sa ating buhay. Ayun, ipag-pray din natin si Brother Ray sa kanyang kalusugan at sa kanyang pamilya, no? Na magkaroon po sila ng palaging pagkaunawaan at kalakasan ng kanilang pangangatawan. Ganon din po, ipag-pray ko ang aming darating na event na ipag-pray ko kay Pastora na nawa maging successful at syempre po ang pag-perform namin ay magiging inspirasyon sa bawat tao na aming makakaharap. At lalo na po, kami po ang magbigay ng paggising sa mga taong tulog sa mga pananampalataya at sa lahat-lahat po. At nawa po ang devotion na ito ay magsilbi din pong gabay at patnubay sa ating araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat po at magandang gabi pong muli. So kung wala na pong prayer request, ayun po, idadako din po pala natin ang ating prayer request kay Kwan sa papa ni Joy na nila Bro Stanley na nawa magkaroon ng ganap na kagalingan sa kanya pong karamdaman o nararamdaman ngayon. Kung ano man po yun, Diyos po ang nakakabatid sa kanyang kalagayan at siya po ang magpapala sa buong pamilya nila at magpagaling sa tatay ni Brother Stanley or ni Joy. Ayun, at sa aming inaanak na magkaroon ng kalusugan palagi na si Johnson. Okay po, so kung wala na pong magpa-prayer request, dadako na po tayo sa closing song at panalangin. After ng closing song, panalangin ni Pastora Faith Eunice para sa mga prayer request at sa pagtatapos ng programang ito. Nakapag-closing song na po tayo. Nakapag-closing song na pala tayo. Yung piniplay niyo po kanina. Opo. Okay. Okay po, so dadako na po tayo sa panalangin ng mga prayer request natin at para sa pagtapos ng ating programang ito ngayong gabi. Tayo po'y manalangin. O Diyos, pinupuri at pinapasalamatan ka namin sa oras na ito na ipinagkaloob mo upang makapagulay-bulay sa iyong mga salita. Salamat Panginoon sa matagumpay na araw na ito na kung saan iningatan mo kami, pinatnubayan mo kami sa buong maghapon. Naging matagumpay ang araw na ito dahil po sa inyong biyaya at dahil sa inyong pagpapala. Walang pagsubok ang hindi namin nalampasan. Aming na pong itinatalagas sa daling ito ang aming buhay. Tulad ng mensahe ng buhay na aming napakinggan, tulungan mo kami na patuloy na magtiwala sa iyo. Sa lahat ng pagsubok na aming nararanasan, tulungan niyo po kaming laging tignan kung ano ang magagawa mo at hindi ang aming sariling lakas sa aming pagkatiwalaan. Tulungan niyo po kaming laging sumunod sa kalooban mo at ipagpasalamat ang katagumpayan ng bawat bagay, ang mga pagsubok na ipinapahintulot mong dumating upang kami patatagin. Sa sandaling ito, amin pong inilalapit sa inyong paanan ang prayer request ng aming mga kapatid. Si Brother Stanley at si Sister Joy ay idinadalangin namin ang kanilang tatay. We pray na pagpalain niyo po at nawa ang kagalingan ay sumakanya sa karamdaman na kanyang nararanasan ngayon. Nawa, i-provide niyo po ang kanyang pangangailangan, lalong-lalo na sa pinansyal at maging ang emosyonal
at maging ang spiritual niyang buhay. Patuloy nawa na ang iyong mga kamay ang kumilos sa kanya sa buhay ng mga doktor na tumitingin sa kanyang mga anak, sa kanyang iba pang mga kamag-anak na nangangalaga sa kanya. Idinadalangin din po namin si Brother Ray na ingatan niyo po, lalong-lalo na napakainit ng panahon at hindi nga namin masasabi kung ano pa ang mga sakit na darating. Ngunit idinadalangin namin, ingatan niyo po si Brother Ray at lahat ng mga nagtatrabaho sa field. Gayun din, Panginoon, ang mga kababayan namin na ngayon ay dumaranas ng suliranin dahil sa eruption ng bulkan ng Canlaon. Ang iba naman ay yung tornado sa United States. At ang iba naman ay yung mga pagbaha dulot ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan. Idinadalangin po namin na ingatan niyo po ang bawat kababayan namin, ang bawat isa sa amin, saan man po kami naroroon. Ingatan niyo po kami, ilayo niyo po kami ng mga pagkakasakit, sa anumang mga kalamidad, at nawa maging aral sa amin na pangalagaan ang kalikasan na ipinagkatiwala ninyo upang hindi ito tuluyang masira kung hindi maging pakinabang hanggang sa susunod na henerasyon. Itinatalaga rin po namin sa oras na ito at hinihiling na inyong patnubayan ang mga nanalo at mailuluklok na mga opisyal sa darating na ika-30 ng Hunyo. Idinadalangin namin na ang lahat ng mga plataforma na kanilang binigkas sa panahon ng kampanya, tulungan niyo pong maisagawa nila sa loob ng 3 taon ng unang termino nila. Nawa po, hindi ang pansariling hangarin, hindi ang pansariling interes, at hindi ang hangarin nila na ang kanilang mga negosyo at iba pang pinagkakakitaan ang lumago kung hindi malala nila ang bayan na kanilang pinaglingkuran. Tulungan mo kaming gumaling mula sa mga sugat na naidulot ng katatapos na eleksyon. Kung mayroon mang nagkasakitan o nag-away-away dahil lang sa politika, hilumin niyo po ang aming mga puso. 21. At ipaalala sa amin na hindi na politika ang prioridad namin ngayon, kung hindi ang aming pamilya, ang aming buhay, ang aming bansa, ang aming komunidad. Pagpalain niyo rin po ang bawat isa dito sa Blind Unity mula sa aming mga kapatid na opisyales sa pangunguna ni Brother Ruel, ni Sister Marian, ni Brother Ray, Brother Jigs, Brother JK, Brother Vincent, Sister Rachel, at iba pa na mga kapatirang itinalaga mo upang mamahala sa grupong ito. Nawa ang bawat mga miyembro ay inyo pong ingatan at nawa sa bawat sandali, laging ikaw ang siyang maaalaga. Maraming salamat po, Diyos, at itinatalaga namin ang lahat ng ito sa dakilang pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen. Muli po, magandang gabi sa bawat isa at maraming salamat sa inyong pagsama sa ating uwain. Sa ating mga nakasama sa Facebook Live at maging sa ating YouTube channel, magandang gabi po. At nawatandaan natin, maraming pagpapala ang pinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya huwag natin kalimutang patuloy na magtiwala, sumunod, at magpasalamat sa Kanya sa lahat ng sandali. Ito po ang inyong mga nakasama, ang inyong pong lingkod, Pastor Faith Eunice Rubante. At ang inyong abang lingkod, Admin Marian Zamoras, also known Lady MZ. Maraming salamat po sa inyong lahat na nagtangkilik, nakikinig at nanonood sa ating Facebook Live at YouTube channel ng The Blind Unity. Yes. Magkita-kita po muli tayo sa next Thursday ng ating next episode ng The Blind Unity Night Live Devotion.
episode 12 na sa next episode. Ayun. Maraming salamat. Tayo po ay pansamantalang maghiwa-hiwalay ngayon. Subalit magkita-kita po tayo kung naloobin ng Panginoon sa darating na Huwebes. Ang ating ika-12 episode ng The Blind Unity Night Live Devotion. Yan. Kunya na po tayo. Hunya na partner. Nako, ilang buwan na tayo partner. Sa last devotion natin for May ay sa May 29? Tama ba? 9. Yan. Kita-kita po tayo kung naloobin ng Panginoon. At see you po. Magpapaalam po muna tayong pansamantala. Yan. Ipagkatiwala natin ang lahat sa Diyos sa buong magdamag. Amen. At lagi naming sinasabi na sa lahat ng pagsubok at hamon ng buhay, laban lang dahil ang Diyos ang ating laging katuwang. Love you all, mga ka-inspire at mga ka-unity. Huwag kalimutan at huwag kaligtaan ang ating next episode ng The Blind Unity Night Live Devotion. Bye-bye! Sa 29, partner, ay parang 2 araw yata mawalan ng kuryente dito sa amin. 29:30. Talaga? Sa 29, oo, magsasend na lang ako ng recording bago yung 29. Oo, kasi